Low check, low sound. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Minsan pa palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! We worship you, God, and we bless your name. Awit tayo sa ating Panginoon na masayang awitin na English. The heavens must roll back.
Yes, God, hallelujah, we worship you and we bless your holy name, God, glory. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I beside you. My heart and my strength, so many times they fade. That there is one truth that always will prevail. God is my strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, Lord God, bigyan na natin ating Panginoon simula sa umpisa, umabayan natin. Umabayan heaven but you. There is nothing on earth that is besides you. I'm not in my strength, so many times they fade. But there is one truth that always will prevail. That is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise you, Lord God. Hallelujah. I worship you, Lord. You are my God, my Savior, my King. Thank you, Jesus Christ. Yes, we worship you sa gabi ito. Minsan pa, panatili po natin at nakatuon ang ating isipan sa ating Panginoon. Habang binabanggit ang ating mga panalangin, isama natin sa ating panalangin, palagian ang ating mga church leader, Pastor Greg and Sister Lisa Mitchell, maging Pastor Jess and Sister Philio Clark, maging Pastor Alberto and Sister Susan Disipida sa bansang Pilipinas, National Leader,
maging sa Mother Church natin, Pastor Chris and Sister Cathy Malyari, maging mga church leader dito sa bansang Pilipinas, regional and district leader, ay isama natin sa panalangin. Mag-isama din natin sa prayer ang ating mga missionary church, ang Vietnam, Abu Dhabi, Dubai, Cambodia, Thailand, Israel, Shillong, India, Indonesia, Taiwan, Myanmar, Timor, Laos, maging sa Finland. Mag-isama din natin sa gabing ito sa panalangin ang mga nagkakatipon din sa mga sister churches, ang Palmera, ang Commonwealth, ang Tala, Caloocan, maging sa Bagong Silang, Caloocan, Santa Maria, Bulacan, Montalban, Rizal, San Mateo, Rizal, maging sa Pangasinan, at Pandi, Bulacan, Gaya-Gaya, SGD, Bulacan. Sama natin yun sa panalangin, maging ang ating mga kapatiran na nangangailangan ng kumpleto kagalingan na Pastor Buddy Harapa, Sister April Garcia, Sister Lottie Tupa, Sister Elizabeth Conde, Brother Magarsing, and Brother Dalmersing. Mag-isama din natin sa prayer ang government official mula sa pinakamataas na nangkulan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa pinakamababang nanungkulan, maging ang mga alitan o kaguluhan sa magkabilang partido na nagaganap ay isama natin sa panalangin na magkaroon ng kapayapaan at kaunawan sa bawat isang partido nito. Maging mga salvation of loved ones, sama natin sa panalangin, mga minamahal natin or mga ligtas man o hindi ligtas, sama natin sila sa panalangin, at maging financially breakthrough, maging sa siyudad ng Quezon City, ang lugar na ito ipagpalain ng Diyos, marami pang mataniman ng salita ng Diyos, at maging sa kaayusan din ng siyudad na ito, maging Jerusalem City, ang bayan ng ating Panginoon. Isama natin sa panalangin, maging ang barangay ng Tandang Sora, patuloy na magbangon ng Diyos ng mga kaluluwa na magligtas sa mga hindi paligtas, maging magbangon ng ating Panginoon at magkaroon ng attendance and financial breakthrough sa barangay, sa church ng Tandang Sora. At sa gabing ito, sino may pangangailangan sa ating Panginoon, bago natin yan ilapit sa Diyos. Kaya minsan pa tayo lumapit sa ating Panginoon, minsan pa manalangin tayo. Praise God, hallelujah, you are my God, my Savior, my King, Lord, salamat sa iyong habag, biyaya sa pagpapala, salamat sa karanasan, salamat sa pagbabago, salamat sa buhay na walang hanggang patuloy namin inaangkin ang kagalingan mo, Diyos, sa aming buhay. Salamat, O God, kami binago mo, pinalaya, O Lord, salamat. Amang banal na dakila sa lahat, sa pamamagitan ng iyong anak na si ang Panginoong Jesucristo ay nilalapit namin sa gabing ito ang aming mga panalangin na nabanggit sa likod ng pulpitong ito, mga may sakit at karamdaman, nagkakatipon Luzon, Visayas, Mindanao, maging ang mga church leader, international, national, and regional, and district leader, ay nilalapit namin sa iyo, maging ang may mga sakit at karamdaman, financial and attendance breakthrough sa barangay o sa Tandang Sora Church, ay nilalapit namin sa iyo, Panginoon, maging sa gabing ito sa pangalan ng iyong salita, pagpalain niyo pong bawat isa, Panginoon, sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon at maaari po natin kamay ng bawat isa bago tayo magsipagpupo. Amen. Welcome sa gawain ng ating Panginoon at ngayong gabi ang ating gawain sa gabi. Dadako na po tayo sa susunod na gawain. Ang announcement natin is corporate prayer. Palagyan natin binabanggit at ginagawa. Traditionally, alas 7 po ng umaga tayo manalangin dito sa church. At Wednesday naman po, midweek service natin is alas 7 ng gabi nagpapasimula. At Friday, so pagka wala tayong gawain sa labas, meron tayong discipleship na ginaganap tuwing Friday. Ng gabi, alas 7 po ito nagpapasimula. At Sunday na gawain, alas 9 nagpapasimula ang Sunday School. At gawain ng ating Panginoon o pagpupuri sa Diyos is alas 10 naman po. At sa hapon ay evangelism, alas 4 or 4:30 ito nagpapasimula. At sa gabi naman is 6:30. Sa nalalapit, sa ngayong darating na Sabado na po ito, maging kabahagi tayo dito ang impact team na gaganapin sa Novaliches Church. Meron na po venue ito. Ito po ay
180 Jam Concert, Impact Team, at Healing Crusade po. Kaya malaki po yung may tutulong natin na pumunta tayo doon at maging kabahagi sa gagawin ng gawain ko. At pagkatapos naman po noon is sa susunod na rin po sa April na po, April 4 to 6, revival na gaganapin sa Bagong Silang Church. So pwede po tayo pumunta doon ng Friday, Saturday para maging kabahagi ng revival at makita natin at mapakinggan ang pangaral ng salita ng Diyos. At Men's Discipleship, traditionally, first Monday of the month, April 7, ng Balitis Church Men's Discipleship natin. At first Friday of the month, Men's Discipleship na gaganapin sa Mandaluyong Church. April 11 po, 6:30 p.m. pumunta sa Sulat. At sama natin sa prayer ang Tacloban Conference po na gaganapin sa 14 to 17 ng April. At sunod naman po noon ang bootcamp na April 16 to 19, isama na lang po natin yung sa prayer. Sa susunod na bootcamp ay meron ng kabataan natin. At Manila Bible Conference, May 12 to 16. So, pwede na po tayo, paalala ulit, pwede na tayo magbahagi ng ating, magbigay pala ng ating pledges sa gaganapin na Bible Conference. At yun lamang po announcement at dadako na po tayo sa susunod na gawain, which is ito po ang pagbibigay. At palapahan natin ang ating Panginoong Hesus habang malapit ang ating pasimula. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa mga kapatid at sa mga nanonood online. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So tayo ngayon dinadako sa pagbibigay. Sinong sawa na magbigay? May nag-amen pa. Okay, so sa ating mga Biblia sa Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Sabi ng salita ng Diyos, Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at maingat kayo at baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Palain ng Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita. Meron po akong napanood na commercial. Ito ay tungkol sa daanan. At ang daming dumaan ng mga sasakyan, tapos biglang may puno na matagal na sa gilid ng kalsada ang biglang nabuwal. So, nabuwal ito at nakaharang sa daan. So, walang nakakapasok at walang nakakalabas. At dahil sa mahaba na yung traffic, lahat ay nagpipit-pitan. Hindi nila alam na meron palang nakaharang sa daan. Merong isang batang dumaan. At kung nakita ng bata na nagpipit-pitan, nung nag-aaway na yung iba dahil sa traffic, at nakita ng bata ang dahilan kung bakit nag-cause ng traffic. Yung bata na yun, pumunta siya dun sa gitna ng kalsada at tinulak niya yung malaking puno na nakaharap. Tinulak niya. Sa liit ng kanyang bisig, hindi niya kaya yun. Imposible. Pero anong nangyari? Yung mga tao nagtatalo-talo, bumaba sila sa kanilang sasakyan, tumigil sila sandali, nakita nila yung bata. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng kaisipan, tulungan natin yung bata. So lahat ng driver na nag-traffic, tinulak nila ngayon. Nung naitulak nila, dahil marami sila, dahil nagtutulungan sila, natanggal ngayon yung kahoy, yung dating nag-aaway, nagkabati, at naging bumalik ulit sa daloy ng traffic, maayos yung daan. Ano ibig sabihin dito? The same din yan sa Kristiyanong pamumuhay. Di ba sa verse 2, merong nakalagay doon, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Bilang mga mananampalataya, meron tayong kailangan natin magtulungan sa mga pasanin natin sa bawat isa.
Sabi doon, sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ano bang utos ni Kristo? Ang ating great commandments ay ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya may mga impact team, pupunta tayo sa Novaliches dahil tutulong tayo magtulungan sa pasanin. Diba? Yung iba ay tutulong na maghapot, mag-prepare. Actually, yung iba ay nagbibigay pa. Nagdadala pa ng pagkain. Diba? So, napakagandang tanawin kasi ang salitang magtulungan, ito'y nag-unite, nagkakaisa ng diwa, ng puso, ng isang tao, mamamayan. Malaki ang nagagawa ng pagtutulungan sa anumang larangan. Sa pamilya, sa company, sa community, even sa isang mga bansa, lalo tigil sa kaharian ng Diyos. At tayo nagtutulungan. Saan ba tayo dapat magtulungan? Magtulungan tayo sa panalangin. Bawat isa sa atin, di ba, pasanin natin na sila ipag-pray natin. Tulungan natin yung mga nanghihinat ng lulupay-pay. Ano pa? Magtulungan sa pag-akay ng mga tao sa ating Panginoon. Diba? Huwag kang magsawa, inaakay mo, napapagod ka na, mag-akay ka pa rin. Kasi parte ng pagtutulungan. Di ba? Meron bang pagtutulungan? Paano na kayo? Kayo na lang din. Ano kayang mangyayari kung lahat ng mga tao ay nakatingin lang sa bata? Walang na mangyayari. Siguro ang nangyari nung tumulak yung may unang umano sa bata, hindi niya yung kaya. Dilawa. Hanggang sa dumami sila, hanggang sa nagkaroon sila ng sapat na lakas, natutumbasan nilang maitulak yung puno na yun. Kaya naging maayos. Ganon din sa church. Ganon din sa ating mga pagbibigay. May mga gawain tayo ng pagbibigay at salamat sa inyong pagbibigay na yung suporta sa gawain ng ating Panginoon. Sa ating church, sinasabi nila, established na daw tayo. Ang salitang established kapag tayo ay actually, hindi naman tayo nakakapangutang, pero laging minsan sobra, minsan kulang, parang lang din. Actually, kung titingnan natin pagdating sa expenses ng church kasama yung sa pastor, ay kulang pa din. So, ibig sabihin, hanggang tayo na narito, tayo muna ang magtutulungan sa pagbibigay. Bibigay natin yung ating para sa ating Panginoon. At sabi ko sa inyo, darating ang panahon, sabi doon, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Anong mangyayari kapag matupad natin ang utos ni Kristo? Magkakaroon ng revival. Baka kasi magliligtas ang Diyos ng mga kaluluwa, gagamitin ka ng Diyos para sa kaharian niya. At magkakaroon ng kagalakan. Diba? Makikita mong magbabangon ng mga alagad, disciples sa isang church. Diba? Magkakaroon tayo ng mga impact team, hindi lang dahil sa mga sister churches natin, kundi sariling churches na. Ang layo ng pangarap ng pastoral. Darating sa ganun kapag hindi tayo titigil na magtulungan. Kaya minsan pa tayo muli magbigay sa gawain ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malapit si God. Pray. Minsan pa, tayo po'y manalangin na mawalan na nagkila sa lahat. Maraming salamat po sa gabi ito na yung pinagkaloob na kami makapagbigay sa iyong gawain. Pagpalain niyo pong bawat isa na magbibigay. Balik niyo po ito ng siksik, liglig at umahapaw. At ang malilikom na ito ay magagamit sa iyong kaharian. Sa tayong pangalan na Jesus. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ikay, pagpalain lubos. Halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Amen. Gusto ko sanang
manood na lang tayo. Pero parang gusto ko pa rin mangaral. Kaya sa ating mga Biblia, ay makinig ng salita ng ating Panginoon. Filipos chapter 2, verse 2:6-8. So, bawat taon tayo ay buong mundo ng mga Kristiyano, lalo na yung mga taong religyoso, mga taong naniniwala sa ating Panginoon ay sineselebrate or inaalala ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. So, at ang salita ng Diyos ay ipinapangaral upang ipaalaala sa mga tao na si Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pero marami ang mga taong nakiselebrate lang. Pero hindi nila alam kung bakit inaalala ang kamatayan ng ating Panginoon. Sa salita ng ating Panginoon sa Filipos chapter 6 ay 2 verse 6-8. Sabi ng salita ng Diyos, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang mamanatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay ng isang alipin, ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Tayo sumandaling niyo mo at manalangin, dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Pagpalain niyo po, Diyos, ang mga salitang ito na magbigay kalakasan sa amin, maging sa aming mga nanonood online. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. The message of the cross. Number 1, it is the message of forgiveness. Ito ay mensahe, ang krus ay sumisimbolo ng mensahe ng pagpapatawad. Pinatawad tayo ng ating Panginoon. Ang pagpapatawad ng Diyos sapagkat ang tao ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Ang ginawang kasalanan ng unang mga tao na si Adan at Eva ay hindi biro. Sapagkat ang sumpa nito ay ating nararanasan hanggang sa ngayon. Kaya may kahirapan, may kahinaan, may kaguluhan, may kalungkutan, at may kamatayan dahil sa pagsaway at paglabag ng Diyos, ng tao sa Diyos. At ang kasalanan na ito ay namana natin. At dahil sa kasalanan, tayo'y nahiwalay sa Diyos. Isaiah 59 verse 2, dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha sa atin. So ang pagkamatay ng ating Panginoon, ito'y mensahe ng pagpapatawad. Na kung saan ay maraming mga tao, hindi nila alam na ang mensahe ng cross ay ang cross ng pagpapatawad. The cross of forgiveness. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang pagpapatawad dati sa kapanahunan ng bayang Israel ay sa pamamagitan ng hayop? Di ba?
Ngayon, napakadali na lang, basta buong puso mong magsisi ka ng iyong mga kasalanan, ano man ang kabigat ang iyong mga kasalanan na nagawa, ay binayaran na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad ka na, kaya huwag kang malungkot ngayon. Huwag kang manghinat, manglulupaypay. Lagi mong alalahanin ang pangako ng Diyos, ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Mas higit ka pa sa mga taong pinagpala dyan ng maraming mga bagay ng sanlibutan. 10 yung cellphone, 10 yung sasakyan, maraming tirahan, pero wala namang kapatawaran ng kasalanan. Ang problema sa ating kapanahunan ngayon, marami ang mga tao, gumagawa sila ng sariling kaisipan pagdating sa pagpapatawad ng Diyos. Ganito na lang, gagawin ko na lang. Magdodonate na lang ako ng lupa para mapatawad ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Magbibigay na lang ako kay pastor. Total, nagkasala naman ako. Sasadyain ko na lang to. Kasi minsan lang magkasala eh. Tapos magbigay na lang ako ng malaki. Wrong mindset o nagiging maling kapamaraanan ng pagpapatawad. Biruin mo sa atin, dahil naniniwala dati sa relihiyon na kung saan kapag ang tao ay matay, mapupunta siya sa tinatawag na purgatory. Sa atin, na mga born-again Christian, we don't believe in purgatory. Naniniwala tayo na langit at impyerno lang ang sasapitin o pagpipiliin o hahantungan ng tao. Diba? Kasi kung gano'n, magpakasama na lang ako dito sa mundong ito at magbabayad ako ng 1 milyon doon sa mananalangin sa akin na ako'y mailabas sa purgatory. Walang ganon. Pero ang pagpapatawad ng Diyos, katulad nga ng sinabi ng isang Muslim na nabago ng ating Panginoon, para ka lang daw uminom ng tubig. Di ba? Meron bang nahihirapang uminom ng tubig? Wala. Ganun ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga, ang ginawa ng ating Panginoon ay hindi basta-basta. Na kung saan doon sa krus ng Kalbaryo ay dumanak ang kanyang dugo. Ang sabi doon sa Hebrew 9 verse 22, without shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Di ba? Ang mahirap sa ating kapanahonan ngayon, kaya tingnan mo yung mga tao kapag yung tayo nasa sanlibutan pa, kapag ikaw ay nakatisod ng bahay daw ng duwende, anong gagawin mo? Di ba? Sa amin, gigilitan yung liig ang manok para lumabas yung dugo at iwiwisig doon bilang alay para ikaw ay patawarin. Gumagawa ang tao ng ganong kaisipan. Pero saan ang galing yun? Di ba? Habang tumatagal kasi, nagkakaroon ng maling conclusion ng tao. Pero dapat, tingnan natin ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pagpapatawad. Ngayon, meron bang ibang kadahilanan kung bakit hindi natatanggap ang pagpapatawad ng Diyos sa tao, kahit Kristiyano na, dahil hindi rin marunong magpatawad sa kanyang kapwa. Tanong ko ngayong gabi, sinong nasaktan na? Sinong nakarinig na ng hindi magagandang salita? Lahat tayo mga kapatid, pero kailangan natin magpatawad para tayo patawarin ng Diyos. Alam niyo, ang pagpapatawad ng Panginoon ay hindi katulad ng pagpapatawad minsan ng tao. Kasi minsan, kapag tayo ay nagawa ng masama ng ibang tao, iniisip natin, patatawarin kita, pero kailanman ay hindi ko na makakalimutan ang iyong sinabi, ang iyong ginawa sa akin. Minsan ganun ang pagpapatawad ng tao, hindi yung pagpapatawad. You're just only forgiving by your mouth, not by your heart. Dapat katulad ng Panginoon. Actually, ang Panginoon kapag nagkasala tayo, kinakalimutan niya. Pero tayo, tingnan mo,
O pinatawad na kita, okay na yan. Tapos magkasala ulit. Naalala mo yung ginawa mo sa akin? Naalala mo yung sinabi mo sa akin noong unang 1947? Layo pa no. Naalala kasi ganun ang tao. Pero bilang mga mananampalataya, ating ituon ang ating pananampalataya sa krus. The cross of forgiveness. Kasi tao tayo eh. Mahirap talaga magpatawad, lalo na kapag malalim ang sugat na ginawa sa iyo. Pero kapag tinignan natin ang ating Panginoon, naunawaan natin ang pagkakasala, ang pagpapatawad, ay binigay na sa atin ng ating Panginoon. At tingnan mo ang ating Panginoon sa Luke chapter 24, verse 46 to 47. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisik kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kanino lang dapat ang pagpapatawad? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa pangalan ni ina ng ating Panginoon na si Maria, hindi sa pangalan ng mga apostol, hindi sa pangalan ng mga tao, kundi ang pangalang Hesukristo lamang. Sapagkat ito yung binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Acts chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang maligtas. Ang Panginoong Hesukristo lamang. Hindi ang ating relihiyon, kundi ang ating Panginoon. Pangalawa, the message of the cross is freedom. Mark chapter 1 verse 15, lagi natin itong ginagamit sapagkat, di ba, na manumbalik kayo sa Diyos sapagkat malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, pagsisihan ninyong taligdan ng iyong mga kasalanan. At ang krus ng Kalbaryo ay may kapangyarihan na magpalaya sa ating kasalanan. Alam niyo, napakahalaga na ang isang tao ay makalaya. Number 1, makalaya sa kasalanan. Ang kasalanan, ito ang nagiging dahilan kung bakit naging marumi tayo sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan, ito ang dahilan kung bakit tayo ay mapupunta sa impyerno. Kaya tayo dapat makalaya sa pagkakasala. Dati, nung tayo ay wala pa sa Panginoon, okay lang sa atin, ini-enjoy pa natin, ipinagmamalaki pa natin, na ginagawa natin ang mga kasalanan. Tingnan mo sa sanlibutan ngayon. Mga taong hindi nakakilala sa iyo, sa ating Panginoon, di ba? Pag nag-post sila sa kanilang FB, sa Facebook, ano ang ipinagmamalaki? Kasalanan. Di ba? Ganun ang ginagawa, karahasan, kalaswaan at kahalayan. Walang kalayaan doon. Kapag ang isang taong gapos ng kasalanan, parang katulad yan, wawasakin ito ang buhay ng isang tao. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ang kasalanan, nagkakasala tayo pero hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Tayo nakakapagsisi. Dahil ang kasalanan, ito'y may kapangyarihan na magsira ng buhay ng tao. Tingnan mo yung tao gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot. Una, mag-i-enjoy muna siya, pero habang tumatagal, sisirain ito ang kanyang buhay at marami na akong nasaksihan na gano'n. Sisirahin ito ang iyong pamilya, yung relasyon mag-asawa, yung kinabukasan. Ang kasalanan ay may kapangyarihan na magtapos. At higit sa lahat, magbulit sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Kaya dapat tayong makalaya sa tali ng kasalanan. Hindi lamang yon.
Saan pang kalayaan? Kalayaan sa sumpa ng kasalanan. Kaya bilang mga mananampalataya, yung kasalanan na ginawa natin noon, there is a curse. May sumpa dyan. Kaya kung titingnan natin sa lineage o sa mga bawat angkan ng pamilya, may mga hindi magagandang pangyayari. Di ba? Meron akong nakitang pamilya na dahil ang mag-asawa ay naghiwalay, nagkaroon ng ibang partner, bawat isa, yung mga anak, nung dumating din sa punto na nagkaasawa, nagkahiwalay din. Curse yun ng kasalanan. At kahit anong edukasyon, at kahit anong pagtuturo na ginagawa ng government, ng kapwa-tao, para maayos nung hindi nila kaya magawa. Bakit? Ang pinakaugad niyan dahil sa kasalanan. Hindi lamang yun, maging sa sakit at karamdaman. Diba? Huwag mong angkinin na dahil ang lahi mo ay may diabetes, ikaw din ay meron ng diabetes kahit wala ka pa talagang diabetes. Dahil ang lahi mo ay may high blood, sabi ng doktor, dadalo yan sa iyo. Dahil inheritance daw. Hereditary pala ang tawag doon sa ano. Pero hindi naman nangangahulugan dahil Kristiyano ka na at sabi mo, wala na sa akin ang karamdaman, hindi ka na mag-iingat sa iyong kinakain. Mag-iingat ka pa rin. Kahit pagkakasala din yun kapag inabuso natin ang ating katawan. Matulog sa tamang oras. Kumain ng gulay. Mag-exercise. Pastor, parang sinasabihan mo yata ang sarili mo. Yes! Unang napapangaralan ay kami na nangangaral. Diba? Kaya kailangan sa watain yun. Diba? May mga pamilya na kung saan sa isang pamilya ay merong problema sa isip. Diba? Tingnan mo sa mga nakaraan. Sa mga lineage, may mga ganun. Bakit? That is a curse of sin. Kailangan tayong makalaya. At ang tanging may kapangyarihan na tayo makalaya ay ang krus ng ating Panginoon. Kasi kalayaan sa kagipitan. Di ba? Sa financial. Di ba? Kaya tingnan mo sa Malakay chapter 3 verse 10, sinabi nun, in-encourage tayo ng Diyos na magbigay sapagkat merong mga devourer. Diba? May mga taong kayod ng kayod. Tingnan mo yung mga malakas kumita. Pero wala pa rin ipon. Malakas kumita, pero marami pa rin utang. Bakit? Sapagkat may sumpa ang kasalanan. Hindi ko makalimutan si Pastor Wayman Mitchell ay nung nag-pioneer siya, sabi niya, may mga tao naman pero parang hirap yung church sa pananalapi. Alam niyo anong ginawa niya? Nanalangin siya. Anong kinas out niya? Yung sumpa, yung kamay ng kaaway sa finances. Kaya kung ikaw ay tapat naman nagbibigay sa gawain ng Diyos, pero parang kapos ka sa finances, baka mamaya nakaangkla si Satanas sa iyong finances. Ipag-pray mo dyan dahil meron tayong kalayaan sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Pag-pray mo. Or di kaya naman, ikaw ang may problema sa management. Pananalapi. Hindi lang kasi tayo, alam niyo kapag tayo nagbibigay sa gawain ng Diyos, hindi lang niya tinitingnan, napakinggan ko ito, yung iyong ibinibigay na ibinibalik mo sa Panginoon. Itinitingnan din niya yung natira sa iyo kung paano mo ginagastos. Kasi paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaki kung sa mga natira sa atin, hindi naman natin kayang i-manage. Masasayang. Alam niyo ba na ang ating Panginoon
Ayaw niya ng may nasasayang. Amen. Tingnan niyo yung pinakain ng Panginoon na 5,000 lalaki. Sa huli, may sobra. Anong ginawa? Anong sinabi ng Panginoon? Tipunin ninyo yung mga natira. Kaya nga nakalikom sila ng 12 kain. Di ba? Ganon din dapat tayo mga kapatid bilang mga mananampalataya. Maging masinong pagdating sa pananalapi. Isipin muna bago gumastos. Can we say amen? Di marami namang pera ang Diyos. Marami talaga ang pera ang Panginoon. Pero kung hindi tayo marunong, ay walang mangyayari sa atin. Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos? Di ba? There is freedom. May kalayaan tayo mga kapatid sa mga sumpa ng kasalanan. Salamat sa krus ng ating Panginoon. Ang pagpapakita natin, kung tinitingnan natin ang krus ng ating Panginoon, pagpapakita na yun natin na, Lord, hindi ko kaya makalaya sa sarili kong lakas. Kundi ako'y umaasa at nagtitiwala sa iyong pangalan at sa iyong krus. Kaya nga ang tao, nababago siya. Tingnan mo, anong unang nabago sa tao kapag siya ay nasa ating Panginoon? Ang kanyang kaisipan. 1 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya kung nakapirkisa na kay Kristo ang isang tao, siya bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napalitan na ng bago. There is a change of mindset. Because the battle is start in the mind. Ano yun? Mga negatibong kaisipan na kailangan nating mapagtagumpayan. Dumarating yan sa atin kapag tayo'y nasa sitwasyon ng hindi magaganda sa buhay natin kapag tayo mga may problema. Hindi yun maiiwasan, pero ang tanong doon, ano ang iyong response? Paano mo ito hinaharap? Nagpapadala ka ba sa daloy? Alam nyo kaya maraming nagpapakamatay dahil sumabay sa agos ng kanilang emosyon. Nasaktan ako. Hindi man lang niya tinignan yung aking ginawa, yung aking sakripisyo. Marami na akong sinakripisyo sa kanya pero hindi pala niya ako mahal. Tapos may background pa na kanta na, pagdating ng panahon, patay. Alam niyo, may mga Kristiyano din nagpapakamatay spiritually. Bakit? Dahil nagpapadala sa mga negatibong kaisipan. Ganito mga kapatid, kapag dumating yung negatibong kaisipan sa ating isipan, at alam mo na magdadrive ito sa paglayo sa iyo sa Diyos, tingnan mo na lang ang krus ng ating Panginoon. Para tayo makalaya, para tayo magkaroon ng pagtatagumpay. New mind, hindi lamang yun, new heart. Babaguhin ng Diyos ang ating damdamin, ang ating pag-uugali. Sapagkat sabi ng Proverbs 4 verse 23, ang puso mo'y ingatan, mabuti, alagaan, pagkat iyan ang siyang buka ng buhay mong tinataglay. Kakaroon tayo ng bagong puso. Ibig sabihin, dati, minamahal mo ang sanlibutan, minamahal mo ang mga bagay ng sanlibutan, ngayon pinalaya ka na ng Diyos. Iba na ang iyong minamahal. Minamahal mo na ang mga bagay na mahal ng Diyos. Mahal mo ang mga kaluluwang hindi paligtas sa Panginoon. Kaya pagkagising mo, kahit ikaw nakapikit pa lang, diba? Gulat ako sa asawa ko pag dapat pinaluwag sila dito. Di ba? New heart. Di lamang yun, new mind, new heart, new ways. Mga bagong gawa, binago ni Jesus before bisyo at now pinalaya. Tayo ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. Umaawit, sumasamba sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Freedom of forgiveness, freedom. At ang pangatlo ay kaligtasan. The message of the cross is salvation to everyone. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sino mang tumawag sa Kanya ay maliligtas.
Tayo ay parang basahan sa harapan ng Diyos. At ang destinasyon ng ating buhay ay pabulusok, papunta sa kasalanan. Pero salamat sa ating Panginoong Hesus, dahil sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nagkaroon ng tiyang na kaligtasan. Na kung saan tayo ay nananampalataya na sapat na ang kabayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas. Alam niyo, walang ibang pantubos. Di ba? Kasi tayo nakasanla dahil sa ating mga kasalanan. Walang ibang pantubos kundi ang banal na dugo ng ating Panginoon na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. There is so much power in the blood of the Lamb that flows into the cross of Calvary. Makapangyarihan nun. Alam niyo, nakikita ko dito, tingnan mo yung ginawa ng Panginoon sa krus. Ano bang pangyayari sa krus? Pinuhat niya yung krus. Ito'y sumisimbolo ng iyong kahinaan, sumisimbolo ng bigat ng kasalanan ng sanlibutan. Biruin mo, pinuhat ng ating Panginoon. Hindi katulad ng mga nakikita natin sa TV. Di ba? Nakikita ko ng nagbuhat ng cross, ang liit-liit lang. Siguro, 2x3 lang. Tapos sa dulo, may gulong pa yun. May gulong pa dun sa dulo. Kaya, wala siya. Easy lang. Hindi. Ang cross na dinala ng ating Panginoon, mabigat yun. Napakabigat yun. Na kung saan ay dinala niya at habang dinadala niya ang krus, ano kaya ang nasa isipan ng Panginoon? Alam niyo kung ano nasa isipan ng Panginoon? Ikaw na nandito ngayon at nakikinig ng pangaral. Bago pa, habang binubuhat ng ating Panginoon ang krus, iniisip niya ang kalalagayan ng mga tao sa hinaharap. Kaya nakayanan niya yung buhat-buhat niya ang krus. Hindi lamang yun, yung pagkapako, yung koronang tinik, may kabuluhan yun. Pinalaya tayo sa mga maling kaisipan, pinalaya tayo sa mga maling gawa sa kamay, pinalaya tayo sa ating mga maling lakad. Ibig sabihin sa mga maling desisyon, that is the symbols of Christ dying on the cross. Yung pagdanap ng kanyang dugo, yung kanyang mga sugat, di ba? Ay pinalaya ng ating Panginoon. Tingnan yung mga kapatid, sabi nila, kapag tayo mapunta ng langit, sinong sigurado makapunta ng langit? Dalawa. Tingnan nyo. Ang sabi nila, kapag sabi ng salita ng Diyos, perfect na sa langit. Kaya kung ikaw ay pinanganak na walang pa at kamay, pagdating mo dun sa langit, meron kang pa at kamay. Meron kang sakit dito, pagdating sa langit, wala ka ng sakit. Perfecto ka na. Pero isang bagay lang ang nakita ko doon. Sabi ng salita ng Diyos sa Revelation, makikita mo ang Panginoon, butas ang kamay, butas ang paa, at may marka ng pagkaguhit. Mga kanyang ginawa sa atin. Bakit gano'n? Dahil pagpapakita yun ng bigat ng kasalanan na ating ginawa. Pagpapakita yun na meron tayong assurance of salvation sa ating Panginoong Jesus. Manampalataya ka na sa ating Panginoon. Kaya bilang mga mananampalataya, this is the message of the cross. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, lagi natin itong isipin. Alalahanin. Saan na kaya ang krus na ginamit sa pagkapako kay Jesus? Di ba? Ang ordinaryong kahoy na iyon ay nagiging bahagi ng pinakadakilang layunin na katubusan na iniwan ng ating Panginoon sa ating buhay.
Ito ang mensahe ng cross na dapat nating alalahanin araw-araw at ibahagi sa iba. Palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Habang nakayo po ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata, walang nakatingin sa paligid, sa aming mga nanonood online, marahil first time mong makapakinig ng ganitong pangaral, alam mo sa iyong sarili, ikaw ay nagkulang sa harapan ng Diyos. Mahal ka ng ating Panginoon. Gusto niyang ikaw ay makalaya, magkaroon ng pagbabago, maranasan mo siya sa iyong buhay, manalangin tayo. Sabihin mo ang panalangin ko, Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Inaamin ko po na ako'y nagkasala sa iyong harapan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa kasalukuyan. Sa mga sandaling ito, tinatanggap kita, Panginoong Hesukristo, bilang aking Panginoon, bilang aking sariling tagapagligtas. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga, ngayong gabi, sa mga tumanggap sa iyo. Pagpalain niyo po sila kung paano mo kami binago, pinalaya, binigyan ng pag-asa. Gayon din po ang gawin niyo sa kanilang buhay. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabaguhin ko po yung panawagan sa aking mga kapamanampalataya. Tayo magsisayo mga kapatid. At saan na tayo dinausap ng Diyos sa pangangalan ng kanyang salita. Binubuksan ko yung altar. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Habang inaawit, God is the strength. Whom have I in heaven? Yes, Lord, but you. There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, so many times they fail, but there is one truth that always will prevail, and God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion ay magsitayo mga kapatid. Awitan natin ang ating Panginoon na Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you.
puso, Diyos. Salamat Hallelujah. Dakilang Diyos sa manaming nasa langit. Salamat sa mga mensahe ng iyong mga salita na aming napakinggan. Patuloy naming inaangkin ang kapatawaran, ang kalayaan, at ang kaligtasan, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pagkapako ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Panginoon, patuloy namin inaangkin ang mga dakilang plano mo, Diyos, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Ingatan niyo pang bawat isa, makarating kami sa aming tahanan, na iligtas at malayo sa kapamahakan. Ito po ang aming sawat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid. God bless po sa atin ngayon.